Well, kailangan talaga ang peace natin is just, inclusive, and lasting, no? So isama natin ang lahat ng Mindanaoan sa usapan. Lahat ng gustong makipag-usap, open tayo. Pero lahat ng gustong lokohin tayo, let's make a stand, di ba? So I think part of the success of Davao is that the attitude of Mayor Duterte is, I'll talk to anyone and you're welcome here. Pero wag niyong guguluhin kami dito. So why can't we have that attitude with all armed groups, di ba? Na we'll give them a choice. We'll talk and diretsuhan ang usapan natin. Pero kung lulukohin nyo kami, pupulbusin namin kayo. But ang problema, kung ano na lang ang gusto ng MILF, pinagbibigyan natin. And tandaan po natin, hindi lang po Muslim, hindi lang po ARM ang naghihirap, ang oppressed. 13 out of 20 sa pinakamahirap na mga probinsya sa buong Pilipinas ay nasa Mindanao. Samantalang ang Mindanao is one of the most beautiful and richest island in the world. No? So, sana makahanap tayo ng solution, and maybe by looking to Davao, we can find some solution. What are the chances of BBL at the Senate? Well, as it is, no, as it is, BBL is not only unconstitutional, no, it will be a betrayal. Bakit? Kasi ibibigay na lang ang kapangyarihan sa MILF. Walang eleksyon yan. Yung election is after ibigay sa kanilang kapangyarihan. So nagtaksil sila, niyakap nila terorista, tapos i-reward mo. So I think, you know, if you're going to have a BBL na hihimayin, na gagawin na inclusive sa buong Mindanao, baka ang problema, binibigyan na nga kami ng time limit, sasabihin pa, wag niyong babaguhin. Ang tingin sa amin, rubber stamp. At siguro hindi naman ako papayag na maging rubber stamp ang Senado. Thank you so much. Thank you.